Simulan po natin ang umagang ito sa pamamagitan ng update sa hinggil sa lagay ng ating panahon. Upang bigyan tayo ng ideya sa mga dapat asahan sa ating weather ngayong Monday, makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Glyza Escolar. Good morning po, Ms. Escolar. Good morning din sa iyo, Harry, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Ms. Escolar, umiiral pong muli ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa ating bansa, partikular po sa Visayas at sa Mindanao. Ano nga po ba nga asahan nating weather ngayong SONA ni Pangulong Aquino? Tama ka dyan, Harry, ang dominant weather system po natin ngayon ay ITCC pa rin na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Kaya naman po asahan dito sa may Calabarzon, Mimaropa, dito sa may Bicol Region, Visayas at Mindanao ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Samantala dito po sa Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon ay asahan po na magiging maaliwalas ang panahon maliban na lamang po doon sa mga pulu-pulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog lalo na sa dakong hapon o gabi. Guidance lang po sa lahat ng pupunta ng SONA dito po sa Metro Manila. Although magiging maaliwalas ang panahon sa umaga, ay asahan po early afternoon na magiging makulimlim na po ang panahon, kaya po magdala po tayo ng mga pananggalang sa ulan. Ayan nga po, nabanggit po ni Ms. Escolar, para sa ating mga government officials na lalahok sa SONA, magdala po tayo ng mga panangga sa ulan dahil magiging maulan po mamayang hapon. Ms. Escolar, nabanggit nyo rin po kahapon dito sa Pag-asa na bumaba yung binabantayan nating low pressure area o LPA at lumabas nga ng ating bansa pero nakapaloob pa rin ito sa ITCZ. Pero dahil nagsimula na po yung oscillation o yung paggalaw ng ITCZ, malaki po ba yung posibilidad na pumasok muli sa bansa itong nasabing sama ng panahon? Tama ka dyan, Harry, yung low pressure na ating binabantayan nitong mga nakarang araw ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil nga sa pag-akyat o inaasahang pag-akyat ng ITCC ulit, ay inaasahan ding aakyat yung low pressure area. Ngunit sakaling mangyari po ito ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area. Kaya mababa ngayon ang posibilidad na pumasok pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Alright, that's great news. At Ms. Escolar, bilang panghuli, huling paalala po ulit sa mga kababayan nating lalawak sa SONA o di naman kaya pupunta po sa batasan mamaya para nga po sa nasabing pagdiriwa. Paalala po ulit sa ating mga kababayan, ang ngayong umaga ay magiging maaliwalas ang panahon, ngunit asahan po mamaya early afternoon as soon as 1 o'clock to 2 ay asahan na po yung pagkulimlim ng panahon, kaya magdala po tayo ng payong para hindi po tayo maabala kung ano man po ang gagawin natin mamayang hapon, lalo na po yung a-attend ng SONA. There you have it mga kababayan, yan nga po ang lagay ng ating panahon para sa araw na ito at nakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Glyza Escolar.